yung senya na hindi manggagaling sa kolehiyo ng apostol. Yun ang tinututulan ko. Ang sabi mo kanina, uulitin ko yung salita mo, verbatim, ano? Walang senya sa Biblia. Sabi mo kasi eh. Walang senya sa Biblia. Talagang wala naman eh. Eh kung mabasa ko sa Biblia, may senya. Tatanggapin mo, niloloko mo mga tao. Sasahin mo. Ha? Kung mabasa ko, tatanggapin mo, nanloloko ka. Hindi. Sabi mo, walang senya sa Biblia. Mr. Moderator, babasahin ko. Paaminin nyo lang. Ang tanong ko sa inyo, hindi, ginawang Soriano, medyo, pwede mo ba kung, sige po, kasi in fairness naman po sa kambi nila, nilalaban nila yung, ano nila eh, yung, patay ng oras. Nilalaban niya yung side nila eh, no? Kung sasabihin natin niloloko, medyo hindi mo maganda sa tenga. Eh kung sabihin natin, tatanggapin mo ba na nagkamali ka ng salita kung mababasa sa Biblia? Palagay ko, mas maganda. Kasi po, ganito eh. Pwede po yun. Napakaganda ng Mr. Moderator. Pero yung salita niyang wala sa Biblia ang senyas, categorical yon. As if na buong Biblia, alam niya. Ngayon, kung sinabi niya lang na wala akong nabasang senya sa Biblia, pwede. Pero nung sabihin niya, walang senya sa Biblia, eh, ibig sabihin, lalos niya ang buong Biblia, alam niya. Panluloko yun pag sinabi mo, meron naman pala. Sasagot ako. Kaya nga kung makikinig lang po, ang mahirap sa atin, hindi po kayo nakikinig sa sinasabi. Huwag mo anuhin yung mga tao, tayong dalawa. Ang sinasabi ko, yung sign language, wala yung lingwahe ng senyas. Nung sabihin mo ba, sign language o senyas? Di ba sinabi mo kanina, sign language, kaya nga doon ako pumupunto. Kasalukuyan ka nagpapaliwanag. Hindi, sandali lang. Sabi mo, i-roll back natin ang tape. Sabi mo, walang senyas sa Biblia. Sabi mo. Gusto mo i-roll back natin ang tape? Gusto mo i-roll back natin ang tape? Sandali lang po. Si Mr. Soriano patuloy na nagtatanong sa akin, pero yung time naman nakaputo. Hindi, dapat lang, dapat lang patayin ko. Eh, sumasagot ako sa tanong eh. Hindi, Hindi. kasi nagpapaliwanag din ako, kaya dapat, time out muna. Ngayon, pag ready na lahat, go tayo. Oh. Hindi lang po ako, Mr. Moderator. Ganito na lang ako. Kasi ang alam ko, pag siya Inyas, may meaning, ano? May meaning. Kasi moderator ako, sana igalang niyo naman ako, no? Pag sinabing siya Inyas, hindi man magsalita, may meaning. So, pero masakit naman yung sabing niyoloko mo tao. Pwede nating sabihin, nagkamali ka ng ano mo, ng salita mo. Tatanggapin niyo ba na nagkamali kayo kung sakaling may mabasang merong siya Inyas sa Biblia? Sagot ako. Ako, naparito kami. Kailan lang kung doktrina pag-uusapan, hindi ako magkakamali. Pagdating sa doktrina namin. Ngayon, kung ang tatanungin sa akin, sign language, wala po sa Biblia. Ngayon, senyas, may mababasa ka talaga dyan, mga senyas eh. Tatakbo mo yan. Hindi kinatatakbo eh. Okay, ginawang Soriano, medyo sayang mga oras nyo. Ibahin nyo naman ang tanong kung pwede. Ayaw nyo ng ganyan eh. Pagkaho lahat ng gusto niya, Mr. Moderator, Isa na lang susundin po. natin. Isa na lang po. Ako na lang po. Pagbigyan nyo kung pwede po. Sige po. Ayan. In fairness, para makita I nila ako submit, na Your fair ako. Honor. Alam niyo, ganito. Sabi niya kasi kanina yung senyas wala sa Biblia, kaya ako inutig dun eh. Lilipat ako ng tanong dahil sa moderator. Sabi niya, sino ba ang babasa ng Biblia? Mga miyembro ng iglesia. Pag hindi miyembro ng iglesia, hindi dapat bumasa ng Biblia. Sabi niya, inuulit mo bang aminin ngayon niya, kapatid? Ito ang sagot po. Ang sulat po ng mga apostol, referido sa mga sumasampalataya, hindi para sa hindi sumasampalataya. Ayon, kabakatwid, noong bang panahon na isinulat ito ng mga apostol, sumasampalataya ka na ba o hindi pa? Nung isulat po ng mga apostol, hindi pa ako tao ron. Hindi ka pa sumasampalataya? Hindi pa ako tao nun. Hindi ka pa sumasampalataya? Hindi pa nga ako tao. Paano ako makakasampalataya? Kapatid, kung hindi ka pa sumasampalataya, ba't binabasa mo ngayon? Membro na ako ng Katoliko, ng Iglesia, ng kinalipa ko. Ano yan? Membro na ako. Yan ang policy. Uulitin ko ang tanong. Sabi mo, ang sulat sa Biblia isinulat para sa miyembro ng iglesia. Therefore,
may miyembro na ang iglesia noon at sila dahil ng pagkakasulat. Yung hindi pa miyembro, hindi kasali. Natural. Natural. Miyembro ka naman noon o hindi pa? Ako po, kaya ako bumasa ng Biblia dahil miyembro na ako ng iglesia na itinatag ni Kristo na nanggaling sa Jerusalem. Hindi yun ang Eh, tanong hindi ko pala eh. naiintindihan. Hindi yung tanong ko. Hindi, naiintindihan ko. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa sinabi mo eh. Kaya nga kinocross-examine kita eh. Sabi mo, sumulat si Juan para sa mga miyembro ng iglesia. Ang hindi miyembro ng iglesia, hindi pwedeng magbasa dahil hindi rin lang maiintindihan. Yun ang sabi mo. Ang tanong ko nga sa'yo, kayo ba lahat sa St. Peter's Men's Society, nung isulat yon, miyembro na ba kayo? Nung isulat ko, hindi pa kami Oh, mga tao. may karapatan ka bang bumasa o wala? Meron, dahil miyembro na kami ng iglesia bago namin binasa. Nung bang basahin mo, miyembro ka na ng iglesia o hindi Miyembro pa? na. Nung bang yung papay bumasa, miyembro na ng iglesia? Miyembro. Hindi pa. Paano naging miyembro ang papa? Eh, kumalili Ha? sa mga apostol. Ano no? Kumalili ang mga papa. Humanili o inihalili? Kumalili, sila Ah, kumalili. Oh. Salamat, tinatanggap mo sila humanili. Hindi sila inihalili ha? Susunod na tanong ko. Kumalili. Kung mabasa ko. Pareho yan. Tama. Pareho. Pabayaan natin. Ngayon, susunod na tanong ko. Kung mabasa ko na hindi para sa miyembro lang ng iglesia ang Biblia, tatanggapin mo, mali ka. Okay, eto sagot. Ang Biblia po, ang babasa, miyembro. Pero ang kaligtasan, para sa Biblia, para sa lahat ng tao. Ang tanong ko nga sa'yo, hindi mo nagtanong ko. Hindi na sa question. It's not my question. Ayaw mo ba no, Mr. Soriano? Yung tanong mo, Hindi pinangungunahan yun ka na ang tanong sagutin. ko eh. Hindi yun ang tanong ko ito. Sabi mo, papatayin mo na. Okay, ano? Pakiulit nyo yung tanong nyo. Sandali lang, hindi tumatakbo oras. Hindi Nagsasalita yung moderator, kaya inaan. Pagka nagsasalita ako, parang ano sa... Sandali lang, no? Alam po ninyo, kanina, maliwanag na maliwanag po na ang oras ko nung ako'y nagtatanong. Kung tatahimik lang kayo, magiging maganda pag-uusap namin. Kung tatahimik lang ho kayo, ayaw, at sana, total hindi tumatakbo, no? At sana, makikita naman ninyo, pagkatapos sana nitong usapan namin ni Ginoong Soriano, kami naman ang iimbita sa kanya sa St. Peter. Makikita niyo kung paano namin galangin si Ginoong Soriano kapag nagtasalita. Wala namang hindi Talaga naman. gumagalang sa'yo, pero for your information, ang ating Catholic visitors dito is 480. Dito. Puro Katoliko yan eh. Karamihan dyan eh. Ang member namin nasa baba na nga eh. Gusto mong bumaba. Ang members nandoon. Mga assistant ko lang nandito. Bakit mo inaawa ng mga ano? Inaawain ng mga ano? Tanungin mo sa kanila kung di sila Catholic ko. Tanungin mo sa kanila. Sino ang mga Katoliko sa inyo? Hindi lang siguro naliliwanagan sa paliwanag mo kaya gano'n. Alam po ninyo, kung talagang Katoliko po kayo, yung pong hindi tumaas, wala pang 1% yung po ang Katoliko. Hindi po ganyan ang asal ng Katoliko. Ayan, may mga ano, Paano yun? may mga ribo. May mga ribo. Ngayon, iwan na natin dyan. Anyway, pwede naman eh. Pwede lang magtanong. Okay na, kung magkakasunod na kayo, magtatanong na ho siya, ano rin na. O magtanong na lang po kayo, Ginoong Soriano. Ito, susunod kong tanong. Kapatid, kung mabasa ko ba sa Biblia, na ang Biblia ay hindi lamang para sa mga miyembro ng iglesia, tatanggapin mo, mali yung sinabi mo. Ang maliwanag naman ang sagot ko. Ang babasa, mali ang tanong eh. Ang posisyon ko, ang pagbasa ng Biblia para sa miyembro. Pero ang mensahe ng Biblia para sa lahat. Kung mabasa ko na kahit hindi miyembro, may pahintulot ang Diyos bumasa ng Biblia, papayag ka na ikaw ay nagkamali. Pero hindi sa interpretasyon. Pero hindi sa interpretasyon. Kasi kapatid,
Kapatid, Hindi ano? pwede magpaliwanag, hindi sa paliwanag. Basahin man, Hindi walang paliwanag. paliwanag. Hindi paliwanag, basa ang pinag-uusapan. Okay, magbasa. Huwag mo lalong pa-intricating eh. Pinagugulo mo Eh, lang. Ang tanong ko mali, simple. Sabi mo, ang basa. Hindi, gano'n kasi kailangan pa nagsalita tayo, 100% alam natin at tama yung sinasabi natin. So, pagka nagkaroon ng cross-examination, 100% kaya natin sagutin ng oo o hindi. Kailangan gano'n. Maging hindi ako. Sasagot ako. Maging kayo man o, pwede kayo magtanong saan yung ganun din. Kailangan yes or no. Kailangan 100% tama. Ang alam po ninyo, ang katanungan simple. Simple sagot ko eh. Ang babasa ng Biblia, miyembro ng iglesia, nang nagkakaintindihan kami na ang magbibigay ng interpretasyon, yung miyembro. Kanina pa kami nagtatalo dun eh. Okay, Tungkol na sa yan. interpretasyon. Okay na, Pero ang pagbasa, walang usapan para sa dyan. lahat. Ito usapan. Ang tanong ko maliwanag. Sabi mo ang babasa miyembro. Kung mabasa ko, kahit hindi miyembro, pinababasa ng Diyos, tatanggapin mo mali ka. Pero hindi magbibigay ng interpretasyon. Babasa nga eh. Tama po ang ano. Tama po ang tanong. Tama ang tanong. Ang sagot ko naman, maliwanag eh. Kung babasa lang, walang problema. Ang pagbibigay ng interpretasyon, ang hindi pwede. Bakit sinabi mo kanina na pag ang babasa ay hindi miyembro, eh hindi pwede? Magbibigay ng interpretasyon. Walang interpretasyon Eh, na yun, sinasabi. yun. Gusto mo Marunong i-roll ka natin ang tape? I-roll natin ang tape. Gusto mo kaibigan? Kahit Sinabi mo ako ang kanina. nagsasalita, Eto. ako ang may karapatan magpaliwanag. Aba. Sandali lang, sandali lang. Ako yan, ako ang may karapatan. Patayin mo na, patayin mo na. Ganun ba? Patayin mo na. Patayin daw. Patayin mo na. Patayin. Kasi, masasayang yung oras na yun na tinatanong ng isa. Kailangan mo sagot yun. Oo. Kasi ganito, pag nagsalita kang aso, kailangan sigurado kang aso yung sinasabi mo. Hindi ba pwedeng pusa? Kaya tinatanong ka, sagutin mo rin. Ito sagot. Ito, kanina pa ako sumasagot. Yes or no na lang. Ang pagbabasa ng Biblia, ito po, ulitin ko, babasahin ng membro ng iglesia at ang magpapaliwanag, membro ng iglesia. Ngayon, kung ang tagalabas, pwedeng bumasa, pero walang karapatan magpaliwanag. Sa mga twin, binabawi mo na yung sinabi mo. Wala akong binabawi! Wala! Hindi pa tapos ang tanong ko. Sandali, sandali. Sa mga twin, Wala na binabawi tayong mo. Sandali, huwag mo akong gulo. Sinatanong kita eh. Alisin mo. Binabawi mo na yung sinabi mo kanina. Wala Pag hindi akong miyembro, binabawi. Hindi dapat bumasa. Wala akong binabawi! Wala akong Time binabawi! out na, time out na. Wala akong binabawi! Natin ang tape. Kahit ay balik, ako magpapaliwanag, posisyon ko yan eh. Ito, ganito ho. Ito, no, kayo, mga witness kayo sa usapan na to. Payag ba kayo na ang date i-roll back? Oh, payag kayo. Kahit ay i-roll back, ganun at ganun ay sasagot ko. Walang problema. Walang pag-asa. Anong problema dyan? Ako magpapaliwanag. Walang pag-asa. Mr. Moderator, huwag na natin i-roll back. Ako na. na mag-roll back. Sige. Para wag time consuming. Excuse me, oh. Excuse me, oh. 10 Tatanong. minutes na po eh. Ha? 10 minutes na. Meron na po. Time is up na po. Sino na ngayon? Ako na. Kayo kayo na magpapaliwanag. Kayo po, ang magpapaliwanag. Brother Eli Soriano naman po magpapaliwanag. 20 minutes, oh. Check ko po yun, oh. Sandali lang po. Ipinakita sa tao. Bingo. B-I-N-G-O. Oh. Teka muna po, ha? Oh. Correct me if I'm wrong and I'm stated corrected, oh. Oh. See? Kung hindi ako tutol na may sumigaw o may pumalakpak, hindi ko kayo aawayin, tangayaan nyo yun eh. Kasi it is the power of the speaker that makes the public be attentive. You know, ang alam ko sa public speaking. When you are saying something that is interesting, even your enemies will keep quiet. You know, alam ko. Ngayon, hindi ko lang alam kung saan kinuha ni Ginoong Garza ang kahulugan ng college ay samahan. I doubt. I am not an authority in the English language, but I highly doubt that the meaning of college is samahan. Ang alam ko, ang college, dalubhasaan, pamantasan, hindi samahan.
Dahil kung samahan, ang iglesia po'y samahan din. Hindi college din ba iglesia? Ha? Yung kooperatiba, samahan yun. College ba yun? Kooperatiba nga yun eh. Parang ganito. Maraming kapitan na pulis. Pero hindi lahat ng pulis kapitan. Ha? Lahat ay pulis, pero hindi lahat ay kapitan. May samahan na tinatawag na kooperatiba, may samahang relihiyosa, may samahang aggregate, merong samahang non-stock, merong samahan na corporation sola or corporation soul or corporation in unipersonal. Merong samahan na relihiyosa, merong non-religious organization na Security Selection Commission. Ewan ko kung saan niya kinuha ang dictionary ng kahulugan ng college ay samahan. Kasi hinahanap ko sa Biblia, asan yung College of the Apostles? Ang alam ko, College of Cardinal sa Roma. Pero, College of the Apostles, wala yun. Ayun. Ngayon, patawarin na natin siya ron sa panliligaw niya sa atin. Tiyak na panliligaw yun eh. Ayaw niya sa Biblia. Tapos pag dinala pala sa dictionary, manliligaw din siya. Ano ipagtitiwala niyo sa ganitong klaseng mga tao? Ha? Isipin niyo, you are representing a host of so many luminaries in the Philippines. You are representing the 98% of the Senate. The fate of 98% of the Senate. 98% of the House of Representatives. Members ninyo. Tapos magpapaliwanag ka na di ka ba nahihiya sa luminaries niya? Na yung kahulugan ng college ay samahan? Dahil hinahanap ko sa iyo sa Biblia, hindi mo maipakita, dinaan mo sa papilipit, yun ang fallacy. Very, very sure na yun ay fallacy. Hindi ho lahat ng samahan ay kolehyo. At alam nyo ba, pwedeng may kolehyo, pag walang nag-enroll, kolehyo pa rin. Halimbawa, College of Medicine, walang nag-enroll. Nawala na ba ang College of Medicine? Remember that a house is not a home. Ngayon, sinusunda ko lang siya, ayaw niya ng Biblia. Sa dictionary ko pumunta. Dahil yung sinabi niya kanina, tinanong niya ako, alam mo ba kung sino nagsasag ng Iglesia Katolika? Kilala mo ba? Hindi. Paano ko makikilala? Hindi pa ako tao noon nung itatag niyo ang Iglesia Katolika. Hindi pa ako tao noon. Ha? Ang totoo, yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na nabuo lang noong 1870. Noon lang lumitaw yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. La Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, 1870 lang pinomulgate yun. Bago yun, hindi gano'n ang tawag sa kanila. Ewan ko kung alam niya yun. Ako alam ko dahil meron ako ritong Catholic Encyclopedia. Ha? Ngayon, sasabihin niya na kilala ko raw ba? Paano ko makikilala nga? Hindi ko man nakausap yun. Oh. So, tinanong niya man sa akin, saan? Kanino ka nakinig? Sabi ko kay Jesus. Oh. Nung sabihin ko sa kanya, kanino ka nakinig? Sabi ko kay Jesus. Sabi niya, paano mo narinig Jesus? Tao ka naman noon? Oh, patutunayan ko sa Biblia. Kahit ngayon, pwede niyong pakinggan si Jesus. Pakinggan niyo. Ayon kay Jesus. Ayon kay Jesus. Basa, 16 ng 1. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. This is the first century Christian church. Yun ang kulungan eh. Pero meron pa akong mga tupa, wala pa rito, hindi pa rito. Hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Kaninohong tinig ang didinggin nila? Kay Jesus. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ilan ho ang pastor ng Kristiyano? Ilan ho? Ilan ho sabi ni Kristo? Isa. Ang kanilang pangunahing pastor ay isa. Yung pastor na yun ang pakikinggan nila. Ha? Kahit nung wala pa sa kulungan.
Eh kung sasabihin mo, kailangan personal kong marinig si Kristo para marinig ko, lalabas hindi magiging totoo ang sinabi ni Kristo na yung iba pa niyang tupang wala sa kulungan, yung sabihin niya ito year palagay mo na, year 33. Pumanik siya sa langit year 33 AD. Eh nung mangaral si Apostol Pablo, year 65 AD. O narinig ba nung mga tao na yun ang tinig ni Kristo personal? Hindi. Pero sila'y naging katuparan ng hula ni Kristo na meron pa akong mga tupa, wala pa rito. Isa rin si Pablo. Ha? At yung mga pinangaralan ni Pablo sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, mga Gentile nation yan, hindi Israel yan. Yan ngayon, nakarinig ng tinig ni Kristo. Sabi ni Kristo kasi, diringgin nila aking tinig, sila'y magiging isang kawan. Napasok ba sa kawan ng mga taga-Efeso o hindi? Napasok ba ang mga taga-Galacia o hindi? Napasok. Sino napakinggan? Kristo, tinig ni Kristo. Eh, asan yung tinig ni Kristo? Asan? Pakinggan nyo kung asan. Siya kailangan para marinig niya tinig ni Kristo, presente si Kristo. Hindi yung ganon. Eto ang tinig niya. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag. At ang aking tinig ay nasa mga anak na lalaki ng mga tao. Saan ho inilalagay ng Diyos yung kanyang tinig? My tinig is in the sons of men. Kaya may kinakasangkapan ng Diyos para yung tinig ni Jesus makarating sa atin. Ha? Eh kaya nga sila, ganun ang paniwala nila. Tinuruan daw ni Kristo, tinuruan apostol, tinuruan ng Papa, tinuruan ng Pan, tinuruan sila. Ba, pagka pala sa kanila ang katwiran, pag pwede sa kanilang makarinig, kahit sa kaduluduluhan, pagka sa amin hindi pwede. Kailangan pala para marinig ko ang tinig ni Kristo, personal akong nandun kay Kristo. Mali! Pwede kang makarinig. Ang totoo, kahit senyasan lang ako ni Kristo, papayag ako eh. Siya sabi niya, wala raw senya sa Biblia. Wala senyas, ha? Ano ba ho yung kahulugan ng salita senyas? Ano yung senyas? Tagalog o Kastila? Kastila yun. Ano sa Tagalog yun? Ha? Ha? Oh, babasa tayo ng senya sa Biblia. Tingnan nyo ha, yan ang kahirapan nung hindi Biblia binabasa. Ayaw makinig sa Diyos eh. Mas gusto istorya eh. O, pakinggan nyo ha. Sa unang 22 ni Lucas, babasa tayo ng ganito. At nang lumabas siya, ito isi nangyari kay Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista, at saka yung nanay niya na si Elizabeth. Noon ho si Juan Bautista ipapanganak si Zacarias, napipig si Juan Bautista, napipig. O si Zacarias, napipig si Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista. Ano nangyari? At nang lumabas siya, at hindi siya makapagsalita sa kanila, at hinagap nila na siya'y makakita ng isang pangitain sa templo, at siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nanatiling pipi. Oh, may hudyat ba sa Biblia? Last 10 minutes. Last 10 minutes. Hindi, ito po. Oh, ang bilis naman pala. 10 minutes pa po. Parang ang bilis, ano? Ngayon. Meron po senya sa Biblia. Doon lang makikita nyo, hindi siya otoridad eh. Although he is claiming to be an authority, yung kanyang mga sinasabi disproves and belies his claim that he is an authority. If you are an authority, all that you are telling the people that are listening to you must be true. It must be sanctioned by the prime authority, which is the Bible. Sinasabi niya, wala-wala sa Biblia. Matututo si Mr. Garza ngayon. Yan, matututo siya. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, naniniwala ako marami nang natutunan si Mr. Garza. Pero ako di ako namumulot sa kanya. Kasi yung sinasabi ko, hindi galing sa kanya, itinutuwid ko lang siya. O ngayon, eto pa sabi, ang pagbabasa raw, kaya inilalagay ko, pero pati mo, ang pagbabasa ay para sa mga miyembro ng iglesia. Pero pag hindi miyembro ng iglesia, walang karapatang magbasa. Yan, sabi niya. Ngayon, inasabi niya ngayon to, ibig niya na sabihin yung mag-interpretasyon. Pagbabasa yung binasa ko Sabi sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa.
at ang nangakikinig, at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Tatlo naman po yun eh. Bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Alam nyo, ang pagbasa, mga kapatid, hindi naman pagbasa eh. Ang ibig sabihin, gagamitan mata eh. Nakakabasa ang kamay. Ngayon ho, may Braille Bible. Yung mga bulag, binabasa sa pamagitan ng kamay. Kaya pala, pag pagbasa, ibig niyan sabihin mata. Paano rin kayong bulag? Paano yung narin? Alright. Yung narin, alright. Di mo rin magbasa, di makinig. Yung bulag, di kumapa. Di ba? Mapala daw, hindi. Pag tinupad. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Ngayon, tinututulan niyang pilit yan dahil alam niya, napuntos ang kuserone. Ngayon, sabi niya, lahat ng paliwanag ni Soriano, puro fallacy. Isipin mo, sabihin mo lahat ng pinaliwanag ko, puro fallacy. Nung basahin ko bang, nung 217 AD, ang Papa si Calixtus, fallacy ba yun? Fallacy ba yun? Nung sabihin ko ba, kapatid ng Garza, fallacy rin ba yun? So sabihin mo, lahat ng sinasabi ko, fallacy? Hindi, pati ikaw, fallacy na rin. Ginasabi ko pangalan mo. Ewan ko kung matatanggap mo, fallacy ka. Pero, ang fallacy ito, yung sabihin mo na walang karapatang bumasa ang ibang mga tao na hindi miyembro ng iglesia, ang tanong ko sa'yo, yung bang eskribas at pariseo, yun ba miyembro ng iglesia sa panahon ni Kristo? Miyembro ba yun ng iglesia? O kayo nasubagot, marunong din kayo. Kalaban nga ni Kristo yun eh. Nagbabasa ba yun ng Biblia? Pakinggan yun, sabi ni Kristo sa mga yan. Sa 5 ng Juan, ganito ating mababasa sa 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ano sabi? Saliksikin ng wika ninyo ang mga kasulatan. Kanino sinabi ni Kristo? Sa miyembro ba lang ng iglesia sinabi yun? Yun ang fallacy. Basahin natin sa Catholic Bible kung talagang ganun nga. Sa isang talata ng Catholic Bible, paborito ko itong Catholic Bible na ito pag ang kausap ko taga St. Peter's Men's Society. Ito. Sabi nito sa 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang masusumpungan ninyo roon ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang sabi ni Kristo, pinagbawalan niya bang bumasa yung mga tao? Ha? Meron ka ba mababasa? Hoy, bawal niyong basahin ito. Sabi ng Diyos, para kanino ang Biblia? Para sa miyembro ng iglesia? Pakinggan nyo sa isang talata. Kung para kanino ang Biblia? Ito'y isusulat ukol sa lahing susunod. Para kanino? Susunod? Nandun na, wala pa. Miyembro na o hindi pa? Ulitin ko. Ito'y isusulat para sa lahing susunod. At ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. No? Talata. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Salamat po. Sana tanongin nyo in a polite manner. Sana in a polite manner. Hindi tanong ng parang kaaway naman. Polite manner. Polite manner. 102:18 ng awit. 102 verse 18 of the book of Psalms. Ang sabi ng Biblia, ito'y isusulat para sa lahing susunod. Miyembro na o hindi pa? Hindi pa. Doon susunod pa lang, wala pa nga eh. Ano pa ang katunayan? Na hindi para sa miyembro lang ng iglesia ang pagbabasa ng Biblia. Basa. Pakinggan nyo kung saan. Sa Malakias 3, ganito ating mababasa. Nang magkagayon,
silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Para kanino pa po ang Biblia? Para sa kanilang natatakot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Yun ho bang natatakot sa Diyos? Will it mean necessarily na miyembro na agad ng iglesia yung natatakot sa Diyos? Ganun ba kahulugan? Pakinggan niyo ang isang talata. Si Cornelio po ay isang hintil na natatakot sa Diyos, pero hindi pa miyembro ng iglesia. Pakinggan nyo. 2 minutes more. May isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Miyembro na ba ng iglesia ito? It doesn't necessarily mean na pagka hindi ka miyembro ng iglesia, wala kang takot sa Diyos. Meron takot sa Diyos. At para nga sa mga yun, isinulat at para maging miyembro ng iglesia. Anong iglesia? Hindi iglesia katolika. Yung tunay na iglesia ang nasa Biblia. Yon. Pero sasabihin mo, kayo yung tunay. Bakit Soriano ka, hindi mo pa tinitindigan yung iyong iglesia? Yung pag-una, marunong ka pa sa akin. Ha? May isa pa akong tindig. Mami, ako pati tindigan mo. Pinakikita ko muna mali ang paninindigan mo. Marami ka sinasabing mali. Alam mo, ganito, kung baga sa nagtatayo ng bahay, ganito kailangan bago ka magtayo. May mga bato dyan, mga siit, may mga dumi. Aalisin mo muna para maitayo mo ng maayos yung bahay. Ikaw kasi tayo ka ng tayo, mo, wala sa lugar na itayo mo. Hindi ka pa nakakapag-establish ng authority mo. Your mistakes belies your authority na sinasabi. Na marami ka na sinabing mali mula kanina. Sasabihin mo, kung miyembro lang ang babasa, no. Isinulat ang Biblia para sa natatakot sa Diyos at may mga natatakot ka wala pa sa iglesia. At ang layunin, hindi ko pagbibintangan ng may hawak ng control. Talagang ganun. At ang layunin, kaya pinasulat ng Diyos ang Biblia para ang tao makakilala sa kanyang katotohanan. Yan po ang atin dapat maintindihan. Ngayon, kung kailangan ang tao'y maanig sa iglesia, masangkap sa tunay na iglesia, tunay, ang pinag-uusapan natin, tunay. Kung tunay, yun ang katotohanan. Tama ho ba o hindi? Aling iglesia yon? Ilang minuto po? Aling iglesia, yung tunay na dapat aliban ng tao. Saan mo babasahin yung tunay? Sa kasaysayan o sa Biblia? Biblia, hindi pwede sa kasaysayan. There are periods of history when there is no recorded history. Tinatanggap nyo? There are periods of history when there are no recorded history. During the dark ages of the humankind, ano ang recorded history? Pakikita mo sa akin. Sino magpapatunay na mula nung panahon ni Kristo hanggang sa panahon ng sunod-sunod ang Papa? Sila man din nila kaya patunayan sapagkat sa pagitan ng mga Papa nila, may lumilitaw na mga antikristo. Inaamin nila, ang tawag nila antipost. Excuse me po. Paano? 5 minutes. Salamat po.